So yung binuksan to mga KMR, nakita yung fuse. Putok na daw to o sira na. So ang vlog natin ngayon, regarding dito sa NWOW ER VS2. Yan, papalit ako ng battery at charger niya. Yung charger niya, ito yung nakuha namin sa NWOW nung pagkabili namin nitong e-bike. Ano na siya, sira na, pero tumagal to, siguro mga 3 years mahigit na to. So ang ano natin, bibili tayong bagong battery nito, battery charger pala, na mas maganda daw kumpara dito. 5G na daw siya, mas mabilis siya mag-charge kung ikumpara dito. Ayan. So unlock muna natin bago sa mapalitan. So syempre sisiyan natin mga KMR. Pakita ko sa inyo yung battery. Yan. So itong battery na to, siguro 2 years na siya eh. Mahigit. Yan. So nabili namin to sa NWOW mismo. Ang medyo mahal siya eh. Ang estimate ko, hula ko kasi tagal na eh. So siguro mga ano siya, 9,000, hindi, 11. Tapos pag may swap, hindi ko na sure yung mas bababa pa. So yung gagawin ngayon, itong lumang battery na to, isuswap ko sa bago. Dito sa shop na nakita ko, e-bike shop sa Mitondo. Post ko dito o dito sa taas yung FB page nila. So ngayon mga 5:30, mga 6 o'clock daw sila dadating. So tingnan natin mangyayari mamaya. So nandito na siya mga KMR, taga GBS. So unboxing muna ng brand new Channing ang brand, 48 volts 38 AH. Dito tinatanggalan niya yung bracket at susunod yung kulay orange na nakadikit sa battery. So dito tinatanggal na ng tech yung casing or protective cover ng battery. So yung binuksan to mga KMR, nakita yung fuse. Putok na daw to o sira na. So yung nagkakabit sa bike shop, may dala siya nito. Pwede naman daw gamitin pero mas maganda daw yung ganito, yung may kasamang fuse. Magagamit na naman daw mas kinakabit to, pero mas maganda nga ito. Para ito pansamantala. Matest natin yung e-bike. So ito muna yung temporary. Yung kanina yung putok na fuse. Pati nga ako. Ito. So yan muna yung kinabit niya. Safe lang daw yan, pero mas maganda daw. Oops, saglit lang mga KMR, sandali lang. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko pag nagbablog ako. Yan, ito. Ang main camera ko ito, Action 5 Pro. Ang mic na ginagamit ko, ginagamit ko to ngayon, itong DJI Mic Mini. Tapos, itong, puro original to mga KMR. Ito, Telesin Mini Tripod 2.0. Yan, original lahat yan mga KMR. Tapos, ito yung nakakabit sa camera ko ngayon. Metal combo cage. Tapos itong standard storage bag. Dito lahat nakalagay yung mga accessories tsaka camera ko. Yan. Tapos ito rin ND filter. Yan, newer. Yan, maglalagay ako ng official page nila, lahat to diyan sa baba sa may description. Paki-check na lang mga KMR. Tapos kung makita niyo yung relo na ginagamit ko, may vlog ako noon. Ito yon, Xiaomi Watch S4. Yan. Meron din akong link na sinama andyan sa baba. Yan. Puro lahat yun, puro official page nila yung mga KMR. So yun lang. Back to the video. So kinukuha na niya yung lumang battery. Yan. Kasi swap to yung namin eh. Yung arrangement namin. So sasagpak na mga KMR.
Sa reaction video ko na sasabihin yung presyo ng charger at battery. At kung dapat ba kayong bumili dito sa GBS Parts and Accessories. Stay tuned mga KMR. So sa kasamaang pala, hindi ko siya na-test mga KMR. Kasi kumakapit itong kaliwang preno. Matagal kasi itong hindi nagamit mga almost 3 months dahil nga sa battery. Hindi ko pala napakita sa inyo itong charger na binili namin ito, 5G. Mas mabilis daw siya mag-charge. Ayan, so sa sunod na video, kasi tatawag pa kami sa NWOW, papaayos namin preno. Yung testing naman nung ride nitong e-bike na to. Kasi may charge pa raw itong ni factory charge pa siya. So kailangan hindi naman i-drain, siguro mga 43 o 1 bar bago sa i-charge. Ayan. So nandito na yung tech using itong preno sa kaliwa. So nagawa na yung preno, so hindi na kumakapit. So gulong naman, hanginan kasi hindi siya nagamit ng almost 3 months yata. So initial charge no battery, meron siyang 2 bar. So kailangan ubusin na yung 1 bar para may charge siya ulit. So hanginan natin yung gulong. So hanginan natin yung gulong, yung 3 gulong. So ang ano niya, 32 sa 3 gulong. So kita nyo ba? 32 yan. So, nakaset na yan. Power na lang, ano? $32. So, maganda talaga magkaroon ng ganito mga KMR. So, meron kayong sariling tire inflator. So, test drive. Testing ng battery mga KMR. So dito sa test drive na to, okay yung battery na nakuha namin. Sa sunod na video, yung pag-test naman ng bagong charger. I-charge natin itong e-bike. So time to charge mga KMR. Gagamitin na natin itong 5G New Kang F ang brand. So ang volts niya is teka lang mga KMR, 48 32 to 38 AH. Itong lumang ang volts nito is 48 volts 4A. Yan. So malalaman natin ngayon kung totoo nga bang mas mabilis ito mag-charge kumpara dito. So on natin mga KMR. Yun, sakto. So ang initial charge na is 2 bar pa rin pala. So hindi pa na uubos yung pero okay din siguro yun kasi ginamit din namin, nagpaikot-ikot na kami. So currently hindi namin masyado nasunod yung ubusin daw dapat to. Itong hindi nagbi-blink, ito yung current charge na itong dalawa. Since gagamitin siya bukas, kailangan ma-full charge na to. Yan. So currently, yan, nagcha-charge siya. Pag pag full charge na to, mag-auto shutdown daw tong mga ilaw na yan. Mamamatay. So, tingnan natin mamaya kung totoo nga ba. So, estimate ko lang since ang oras ngayon ay 6:05, try natin 4 na oras. So, 10:05 PM. Yan. So, done natin ngayon yan. So, 3 hours and 59 minutes. Yan. So, mamaya ulit mga KMR, tingnan natin anong mangyayari. So, full charge na siya mga KMR. Yan. Hindi siya umiilaw. Sabi pwede na daw bunutin to. Or, hintayin nyo mamatay yung ilaw. Pero ako bubunutin ko na. Kasi, anong oras na So, from 6:05 to 11:38. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 hours. 5 hours and 14 minutes na lang. From 2 bars hanggang full charge. 5 hours and 40 minutes. So, sunod, honest video reaction na tayo mga KMR. So, bago tayo magsimula ng ating honest video reaction,
sabihin ko muna sa inyo kung ano yung nangyari sa amin nung unang-una. Nung pakipag-usap ko sa GBS e-bike parts and accessories. Lalagay ko rito yung combo namin. Diyan. Kasi nung una, hindi sila pumapayag talaga ng home service dahil dito. Diyan sa conversation na yan. Pero fortunately, nadala ko sa pakikiusap. Yan. So, kaya natuloy yan ang aming transaksyon. So, dito naman tayo sa charger. Ito naman ang pag-usapan natin. So, gaya ng sabi ko nung unang video, ito, sira na. Minsan nagka-charge, minsan hindi. So, kaya kami bumili itong bagong fast charger. Kasi 5G na daw siya. Sabi mabilis na daw siya mag-charge. So, kung yung sa nakaraang video, yung sa proseso ng pag-charge ko, ano nga sa fast charger nga to, kung kumpara dito. Kasi nung natatandaan ko pa, nung initial charging ko nito, gamit ko ito, stock na charger ng NWOW. Yung initial charging niya, inabot ako ng 8 hours to 9 hours para ma-full charge. Dito, initial charging nito, inabot ng 5 hours and 33 minutes lang. So, fast charging nga siya mga ka-MR. Yan. So, okay itong charger na to. Kung kumpara dito kasi ano lang yung isang bulb lang na green. Dito, meron siyang 5 bulb na umaangat-angat siya. Makikita mo kung fully charged siya o hindi pa. So, mas maganda nga ito kumpara dito. So, sa sunod yung yung battery. So dito naman tayo sa battery, dito sa Chaneng 48 volts 38 AH lead acid battery. So yung pinakita kong test ride ng e-bike na nakakabit na yung bagong battery, masasabi ko na okay siya kasi may experience na ako kung ano yung performance ng isang bagong battery kasi pangalawang palitan namin to So masasabi ko siyang bago siya at original. Yan. May i-recommend ko sila sa inyo. Dito na kayo bumili kasi nga masikaso sila base sa akin na experience. So yun lang mga ka-MR. So, thanks for watching. Until the next video. Bye!